Manonood tayo ng mga itong trending na si Diwata. Madalas po kasi siyang nakikita sa mga post, no, ng mga vlogger at nire-repost pa ng mga iba. So titignan natin kung anong meron dito kay Diwata. So ayan, ito sinerge ko siya sa YouTube. Si Diwata, ano kakamali? Lalo lang sangkap, extra creamy sarap pa. Mga inasal, extra creamy, halo-halo. Kaya yung mga video na mapapanood natin dito, no, pinakorek ko lang, hindi sa akin, kagaya na nakikita ninyo, titignan lang din natin siya sa YouTube. Naging laman siya ng balita taong 2016 kahit kasi siya'y nabugbog at sugatan. Nagawa pa rin niyang rumampa sa harap ng media. Makalipas ang 8 taon, comeback So yan, is sabi dito real para sa sa title, Beshi may Diwata anger management na pala focus si na raw ngayon sa kanyang business. Diwata, Sa lahat no? na siguro So ng ito siguro yung nasapat mga nakarang issues sa at kanya. nasaksak, So siya 3 lang months ago ang na to, nagawa pa rin maging tsaka hindi Nagmula sa kalangitan, lumagapak sa kalupaan, narito na sa inyong harapan ang nag-iisang diwata na mukhang kawatan. ang beshi na nag-trending taong 2016 na kahit pa may gasa sa gilid ng kanyang mata at sugat sa shortcut kanyang na kamay. natin. So yun nga, yung sa mga Diwata, yun nagtitrending ngayon na nagtitinda ng para sa overload. So dito, ang dito, may problema nga siya sa anger management. Tapos itong lalaki na nakaaway niya dito, ang alam ko, dating nakaaway niya, ngayon naging tauhan na niya sa harisan niya. So nakakatawa dito si no? Then kita rin natin na kumbaga parang sa kabila nung nangyari sa kanya, kahit nabugbog siya, napatawad pa rin niya. Karating kay Tino, siyempre kay sino mamagay. Ito, kung panoodin nyo yung kay Gago, ang reaction dito ni Gago is yun nga na si Diwata daw nagagatasan na ng mga vlogger. Ang alam ko, sinagot na to ni Alvin Good morning. TV, Good morning. yung madalas na talagang nag-vlog kay Diwata. Parang may something sila, magawa ba? Hindi ko alam, kayong makakaalam yan. Ang tema ko So yan, yung sagot dito ni Alvin TV na panood ko kay Gago na wala naman daw problema yun kay Diwata. Okay lang sa kanya yung na at least nga daw napopromote na yung negosyo niya, no? Pero ang sa akin naman, no, masasabi ko dyan, okay nga yun, no? Siguro noon, lalo na kung yung nag-uumpisa pa, maganda yun kasi napopromote nga yung negosyo niya, makakilala siya, hindi na dayo na talaga siya. Pero ngayon yung mga iba kasi mga dating nagpo-promote sa kanya, mga vlogger, pero parang ang nangyayari kasi sila na rin yung mga vlogger na humahatak sa kanya pababa. So sana hindi naman ganun yung mangyari, no? Yung mga nakinabang ng utak kay Diwata, sana hindi kayo yung mga maging vlogger na maging daan para maging bagsak din siya o bumagsak din siya, no? Sana kung paano nyo pinakisamahan si Diwata noon at pinakinabangan din yun din naman ninyo, sana ganun pa din hanggang ngayon, no? Then kung may mga basher man, at least ibang vlogger naman yung gumawa noon. So sana supportahan nyo pa din si Diwata para at least, dahil kayo na yung mas nauna, kayo yung mas nakakakilala na sa kanya dahil dinadayo nyo pa siya dyan, no? Dahil yung mga ibang chismis pa nga, diba, may mga vlogger na lumipat na daw doon malapit sa lugar nila, hindi ko lang kung totoo yun. Ayan, nung kita rin natin dito na si Diwata naging contestant, sumali din pala siya sa It's Showtime. So makikita natin masipag talaga si Diwata, no? Marami
marami siyang naging racket, marami siyang pinasok. Kaya siguro pinagpapala din siya ng Panginoon. Dahil sunod-sunod yung blessing niya. Hindi naman yung siguro matatamasa yung blessing na naranasan niya ngayon kung masasabi natin na si Diwata is nagpetik-petik o nagtamad-tamaran lang. Makikita natin na yun nga, diba, ang kwento nga ng buhay niya, diba, dati nasa ilalim lang ng tulay, tapos kung ano-anong ginagawa, parang nagkakalakal din daw, hindi ako yun yung mga naririnig kita at makikita ko. So mahirap pa kasi malaman kung ano yung totoo kasi nga iba-iba na yung mga sinasabi ng mga tao. Ayan lang yung mga vlogger, dinadayo siya, nila Alex, si Tony, diba may mga reporter, si Corina. Tapos ito, ayun na nga, ito naman nagbenta na siya ng kaldero na ito nga siya sabi ng kauna-unahan niya na kaldero, ibinenta niya kay Butoyo. Well, kung sa side ni Diwata, for me siguro sana hindi na lang niya binenta. Kung talagang yan yung kinakauna-unahan, ano, ibig sabihin talagang pinaka parang memorable sa kanya o marami siyang alaala dyan na pinagsamahan nila. Sana hindi na lang niya binenta. Sana pwede siguro i-display na lang niya sa sarili niya kung saan yung parisan niya. Then ipaalam niya na yung kalderong yun yung pinakakauna-unahan na kaldero, diba? And at least kung makikita niya yun yung magpapaalala sa kanya lahat ng mga hirap na pinagdaanan niya, na tuwing kagaya natin, diba, tao lang naman tayo, darating din sa point na parang hindi na natin kaya, manghihina rin tayo, no? Lalo na kapag sunod-sunod na yung mga binabato ng tao. At least kapag nakikita mo yung kalderong yun at kung talagang mahalaga yun, pag nakita mo yun, yung lahat ng mga ibinato sa'yo, yung mga panghihina mo, konting hinga lang ulit, tapos malakas ka na ulit, yung, kasi may iisip mo na ayaw mo nang bumalik kung ano yung nangyari sa'yo noon, diba? So lalabang ka na, gagawin mo na ulit yung mga dapat na gawin mo para sa pangarap mo, maaalala mo yung goal mo. Pero dito naman kay Butoyo, okay din naman siya kasi yan, ang alam ko ang plano nga niya, kaya sa bumibili ng mga ganyan kasi may plan siya magtayo ng malaking museo. So sana soon, no, hindi natin alam kung ano talaga ang plano ni Butoyo, pero kung isipin, parang sa pag nai-imagine ko parang napakaganda, no? Kung malaking museum, tapos lahat ng mga antique, kakaiba, mga unique na gamit, no, ng mga iba't ibang celebrity, mga sport player, artista, etc. Kung sino-sino pa yung mga ano kagaya niya, nag-trending si Diwata. So maano sila sa mga kasaysayan natin dito, makikita na itong kalderong ito galing to kay Diwata, siya yung nag-trending ng ganitong taon. At kagaya ng meron ako nakita yung kabaong na inigaan ng Bingdong Dantes doon sa palabas na Rewind, di ba? Kakatuwa lang, parang memorable. Kung pumunta ka doon sa museum na yun, makikita mo yung iba't ibang kwento, iba't ibang mga nangyayari bawat taon. So yan, ito namang video ito, nag-trending din to. Ito yung madalas na lumalabas sa FB ko na nagpapabati, pero imbis na batiin, ang sagot ni Diwata sa kanya, lilipas din yan. So, parang ano, paano? Ano ba yung ko ngayon? Kabati naman ang lipas din yan, kuya. Kita nyo, diba? So parang ano, sa side siguro ni kuya, parang ano ba, parang napahiya naman yung tao, diba? Tapos yung nga, naka-upload pa, so marami nakakita. Saka kung talagang birthday niya, tapos dinayo pa niya, tapos palagay pa natin, no, si kuya, nag-decide siya na kung may mga kasama pa yung kaibigan, kamag-anak, nag-decide siya na dyan sila mag-celebrate sa kainan ni Diwata. So parang medyo masakit na dinayo mo pa, tapos diyan mo naisipang mag-celebrate ng birthday, tapos gano'n lang pala yung mangyayari. Siyempre medyo ano, nakakalungkot. Sa side naman ni Diwata, masasabi ko lang, sana kaya nung unang nakita natin, no, may angry management daw yung sa caption, sa title. Siguro dapat pag-aralan niya kung paano masahaba pa yung pasensya niya, masuuna, lalo pang lumalim yung pangunawa niya, lalo na
public figure na siya. So marami nang nag-i-inspire sa kanya, marami nang umahanga sa kanya. So sana ipagpatuloy niya yun na maging inspirable siya sa tao, no? Wala sana hanggat maaari na makikita na pwedeng iba to sa kanya, kagaya nito. Simpleng pagbati lang, ano, sinagot niya ng lilipat din niya. Sana kung may magpabati uli sa kanya, batiin na lang niya para wala na lang issue, kasi kagaya niya, di ba? Oo nga, sinasabi niya kaya daw siya nakakapagsalita minsan ng ganyan kasi pagod, no, maraming ginagawa, tapos may oras na pagbablog.